Magandang araw po. Ako po si Jiren Fernandez Orozco, isang nursing student mula sa Luna Goku College. Naisip niyo na ba kung paano nabubuo ang isang buhay na cell mula sa mga atoms na walang buhay? Para lang yung pagluluto ng isang masarap na specialty dish. Ngayon, ihimayin natin ang biomolecular hierarchy of cells gamit ang konsepto ng kusina. Magsimula tayo sa level 1, ang atom. Ito ang pinakaugat ng lahat. Bago magkaapoy o tubig sa ating kusina, isipin muna natin ang mga pinakapinong butil ng elemento. Ang mga hiwa-hiwalay na atoms ng carbon, hydrogen, at oxygen. Sila yung mga hindi pa nakikitang puwersa sa hangin. Pero sa biochemistry, ang atom ay ang pinakamaliit na unit ng elemento na hindi na pwedeng hatiin sa pamamagitan ng simpleng chemical means. Level 2, Major Precursors. Kapag ang pinong butil na yan sa kusina ay nagkasama, bubuo sila ng mga pinakasimpleng bagay na likido o gas, tulad ng tubig sa gripo o singaw sa takore. Wala pa silang buhay pero hindi ka makakapagluto kung wala sila. Sa biochemistry, ang major precursors ay ang mga simpleng inorganic molecules na gawa sa pinagtagping mga atom kagaya na lang ng water, carbon dioxide at ammonia, tulad ng nakikita nyo sa larawan. Level 3, Monomers or Building Blocks. Ito naman ang tinatawag nating pantry essentials. Sila yung mga individual na sangkap na nakalatag sa mesa mo bago ka mag-bake. Katulad na lang ng itlog, isang takal na asukal at harina. Hindi pa sila luto, pero sila yung bawat piraso ng sakap na bubuo sa cake. Sa biochemistry, ito ay ang building blocks o monomers. Sila ang mga maliliit na organic molecules na nagdudugtong-dugtong sa katawan natin, tulad ng nakikita niyo sa screen. Ang amino acids, glucose, fatty acids at nucleotides. Level 4, Macromolecules. Dito naman tayo sa susunod na antas, ang The Master Chef Special. Kapag sinalang na natin sa mainit ang mga sangkap kanina, magbabago ang forma nila. Ito na yung magiging lutong pasta, malambot na tinapay at masarap na sarsa. Malalaki na sila at may kanya-kanya ng forma at amoy. Sa biochemistry, ang tawag dito ay macromolecules o polymers. Nabubuo sila kapag nagkapit-bisig ang mga monomers gamit ang covalent bonds. Kaya ang amino acid ay nagiging protein, ang glucose ay nagiging carbohydrates, ang nucleotides ay nagiging nucleic acids or DNA, at ang fatty acid ay nagiging triglycerides. Level 5, Supramolecular Complexes. Akyat naman tayo sa susunod na step, ang sining ng food plating. Ano ang silbi ng masarap na sarsa kung hiwalay ito sa pasta, hindi ba? So dito, pinagsama-sama na natin ang mga nalutong putahe sa isang plato para maging isang gumaganang unit o isang perpektong subo ng pagkain. Sa biochemistry, ang pagpe-plate na ito ay supramolecular complexes. Dito, nagsama-sama ang iba't ibang macromolecules sa pamamagitan ng weak chemical forces. Ang halimbawa nito ay ang pagsasama ng protein at RNA para mabuo ang ribosome, at ang lipid at proteins para sa ating cell membrane. Level 6, Organelles. Isipin mo naman ang mga kitchen stations o kagamitan sa loob ng kusina. May hiwalay na oven para sa pagbibake, may stove para sa pagpapakulo, at may refrigerator para sa pagpapalamig. May kanya-kanya silang pwesto at trabaho. Pero sa biochemistry, ang organelles ay ang maliliit na subcellular structure na may specialized na tungkulin sa loob ng cell, tulad ng mitochondria, powerhouse of the cell, at nucleus means control center of the cell. Level 7, Cell membrane. Ito naman ang dingding, pinto at bintana ng kusina. Sila ang nakapaligid sa buong kusina upang maprotektahan ang mga pagkain at kagamitan sa loob para hindi mapasukan ng dumi o magnanakaw mula sa labas. Sa biochemistry,
Ang cell membrane ay ang protective barrier na gawa sa lipids at proteins na pumipili at nagpapapasok lamang ng mga tamang molecules sa loob ng cell. At ang last level o ang level 8, the cell. At sa huli, kapag pinagsama-sama mo ang mga pader, ang mga kitchen stations, ang mga nakaplatong pagkain, at ang mga kusinero, buo na ang isang buhay at gumaganang grand restaurant. Sa biochemistry, ang cell ay ang pinakapundasyon at pinakapangunahing unit ng buhay, kung saan nagkakaisa ang lahat ng antas upang patakbuhin ang isang organismo. Pagkatapos nating maihambing ito sa pagkain, ibibigay ko sa inyo ang tips ng bawat antas na ito upang maging madaling matandaan at malaman ang ibig sabihin at halimbawa nito. Bilang isang nurse, bakit ito mahalaga? Dahil kapag may sakit ang pasyente, may nagbago sa recipe ng katawan niya. Halimbawa, sa diabetes, may problema ang katawan sa proseso ng carbohydrates. Kapag naman may cancer, may maling instruction sa DNA o nucleic acid na nagpapakasira sa supramolecular complexes. Sa pag-unawa sa hierarchy na ito, alam nating mga nurse kung saang bahagi ng kusina ng katawan may sira upang matulungan natin silang gumaling. Sana ay may natutunan kayong aral ngayong araw. Tandaan, ang bawat malalaking himala ng buhay ay nagsisimula mula sa maliliit at simpleng sangkap hanggang sa maging isang napakagandang obra ng buhay. Dahil yan ang biomolecular hierarchy of cells. Muli, ako po si Jaren Hernandez Orozco, ang inyong nursing student. Magandang araw at paalam!